natin ang ating pong title tonight. Praise and worship and thanksgiving, tandaan po natin to, they always coexist. Pansinin niyo po sa ating buhay. Kapag tayo ay nagpuri sa Panginoon pero hindi tayo puno ng pasasalamat, lalabas ka sa pinto na yun parang wala nangyari. Amen? Kapag tayo po'y magpupuri sa Panginoon at hindi nag-e-exist yung pasasalamat, gusto mo lang sabihin kung sino siya, pero wala yung tunay na pasasalamat sa iyong puso, hindi pwedeng nagpupuri ka sa Panginoon na hindi ka puno ng pasasalamat. You cannot worship God because you are full of fear and worries in life. No, you are thankful that God will do something sa buhay mo. Amen? Amen? Kaya po, praise and worship and thanksgiving, they always coexist. At kapag yun po ang ating nararanasan sa buhay, while we are worshiping God and we are full of thankfulness sa ating pong puso, talaga naman po na kahit anong awit yan, hindi mo maiiwasan kung bakit ka naiiyak because of the goodness of God. Amen? Amen po ba? That's why nilagay ko po dyan, yung nais kong iwanan sa inyo, worship cannot exist without thanksgiving. And thanksgiving cannot exist without worship. Amen? You cannot say, Lord, I thank you, but wala pong pag-honor at pag-worship doon. No, there's always what we call worship every time we thank God. So worship cannot exist without thanksgiving, and thanksgiving cannot exist without worship. So sa mga minsan po na tayo ay, alam niyo po, gusto natin manalangin, hindi na natin alam anong ipapanalangin natin, especially sa buhay po natin, every morning, every night, every kakain, minsan pare-pares ang prayer natin. Amen? Pagising mo sa umaga, ako po, master ko na eh, kahit nakapagkita ko, Lord, salamat sa araw na ito. Salamat, Lord, at ginising mo ko muli. At alam ko, Panginoon, na meron ka na namang gagawin sa buong maghapon. Amen? At sinasabi ko, Lord, I declare, Lord God, health sa aking pamilya. I declare, O Lord God, prosperity sa aking company. I declare, O Lord God, freedom, Lord, sa pagsunod ng aking mga kapatid. Every day, it's the same prayer I have. But it doesn't necessarily mean it's just coming from my mouth. Because every time I thank God, it's my worship to Him. And every time I worship Him, hindi pwedeng walang pasasalamat sa aking puso. Bago ka matulog, yun din ang prayer ko. Kung ako po ay kasama yung nanalangin every night, si Michelle alam niya, Lord, I thank you sa buong lumipas na araw na ito. Hindi mo kami pinabayaan. Meron kaming kalakasan. Hindi mo kailanman, Panginoon, na hinayaan na kami ay mapasama. May mga bagay kami hindi nagawang maganda, pero Lord, hindi mo yun tinitake again sa amin. It's the same prayer every night. But that prayer comes from my heart. It's the same thought. Why? Kailangan ko bang palitan? No, if that's what inside my heart, yun ang kailangan ko sabihin sa Panginoon. Amen? At habang naging routine po natin yung bagay na ito, minsan, aawit ka na lang sa umaga, gusto mo umawit, aawit ka sa gabi, no, kahit sa isip mo lang. Kasi kapag natutulog na, umaawit na lang ako sa isip ko. Yung, alam niyo, madalas kong awitin sa aking isip, I'm coming back to the heart of worship. Lord, here I am. Take me. Lord, here I am to worship you. Kahit hanggang makatulog ka na. Amen? Umaawit ka pa rin sa Panginoon because that's our thanksgiving sa Panginoon. So sa buhay po natin, I know, kailangan nga, lagi na ituturo to eh. Kailangan every year, ganyan na lang yata yung mga turo natin para ma-remind tayo palagi na sa ating pananalangin ay meron pong papuri sa Panginoon. At sa ating pag-awit ay meron pong pasasalamat. Hindi lang po paghingi sa ating pag-awit. Hiningi mo pa lang, pinasasalamatan mo na. Hindi mo pa nakikita pero pinaniniwalaan mo na gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay. And that's what worship can do in our lives. Amen? That's why in the book of Acts, basahin na po natin. Baka mapahaba ako, Brad eh. Once, when we were going to the place of prayer, we were met by a female, a slave who had a spirit by which she predicted the future. So ang nagsasalita po o nagsulat si Paul, kinukwento niya yung kanila pong paglalakbay na kung saan meron silang na-meet na isa pong nanguhula ng future. Amen? Meron siyang spirit
by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. So, nagbabayad at kumikita ang kanyang mga owner. Next verse. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." Sorry, ang nagsusulat pala, let me stand corrected. Ang nagsulat nito ay si Luke. At ang kinukwento niya yung lakad ni na Paul. Kaya nabasa natin diyan, she followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High who are telling you the way to be saved." Amen. Amen. Hallelujah. So ito po yung nakikita ng Spirit na yun. And then in verse 18, she kept this up for many days. Hindi lang po isang araw, many days. Finally, Paul became so annoyed. Amen. Became so annoyed that he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." Amen. I command you to come out of her. Hindi ko alam kung paano sinalita ni Paul yung bagay na ito, but I do believe na merong kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So one night, habang ako po ay hindi pa makatulog, at medyo sumakit ang aking tiyan. Amen. Hallelujah. At nakaupo ako sa banyo, pasintabi lang po. No? And then, mahilig kasi ako mag-browse. Meron akong nakitang nagpe-pray at ang sabi niya, "Kilala mo ako. Kilala mo kung anong pakay ko. Kayo lalaya sa mga espiritu na ganito." And sabi, and then I want to agree sa prayer na yon. I'm just sharing this because I believe there is power in the name of Jesus. Ang sabi niya, ilatag mo ang iyong mga palad. Ako naman sumusunod. So I follow kung ano yung sinasabi niya. At ang sabi niya, tanggapin mo, receive it. Hindi ko mamaunawaan because I just want to agree doon sa prayer na. And when I receive it, I really felt from the sole of my feet hanggang dito po sa aking chest. Then suddenly, I feel pain. Pain na hindi ko maunawaan. And then I started nag-wrap up na ako sa aking ginagawa at lumabas ako. Pero I still feel uncomfortable from the stomach up to my chest. I can't hardly breathe. Then I remember kung ano man yung tinanggap ko na yon. Iniisip ko anong ginawa ko maghapon. And I started, I don't know what to pray. I started speaking in tongues. I started calling the name of Jesus. I started proclaiming the power of Jesus and declaring that I am healed by His stripe. Lagi pong ganoon. Hanggang umaga, masakit ang aking pakiramdam. Hanggang lumipas ang buong maghapon, ganun pa rin. Ang sabi ni Michelle, "Magpa-doktor ka na." Sabi niya sa akin. But I know what happened to me. No, kaya po ako naniniwala doon. So I continually declare the name of Jesus sa aking buhay. At maniwala po kayo sa hindi. Maniwala na kayo. Maniwala po kayo. There is power in the name of Jesus. Amen. At guminhawa po ang aking pakiramdam. Alam niyo po yung sakit na hindi mo to hindi mo mahawakan talaga. It's so painful. Kaya hindi ako makahiga. Alam niyo, nakaupo lang ako at nakatayo. At kung ako'y matutulog nun, nakaupo. Sabi ko, "Lord, hindi ako ganito matatapos." Amen? Hindi ako papayag. Gaya nung na-COVID. Diba? Sabi ni Ronald sa akin, "Kuya, nahirapan ka bang huminga?" Yun ang lagi sinasabi niya. Na-meditate ko tuloy. Parang hirap na nga akong huminga. Masabi ko sa Panginoon, "No, Lord, hindi ako matatapos sa ganito. I will not end here. You have promised to me. I will see and taste the goodness of the Lord in the land of the living." Amen? So kaya lagi ko sinasabi po sa ating lahat, then continue to praise God. Hindi mo man alam kung anong ipapanalangin mo, continue to sing worship sa Panginoon. Continue to acknowledge His presence in your life no matter what you're going through, no matter how hard it is. Amen? Kaya nga merong Diyos.
Hello? Kasi kung simple lang lahat pagdadaanan natin, hindi mo kailangan ng Panginoon. But in this world, you will have trouble. But be of good cheer. I have overcome the world. Amen po ba? So yun po yung nangyari at that time. So kaya po, nung panahon po na yun na COVID, talagang hindi ko hinayaan. So I worship and thank God. Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, sa mga bagay na ginagawa natin, minsan, nangyayari po sa atin ito. Na yung bagay na kung saan parang nahihirapan tayo instead na tayo po ay napagpapala. Like, kapag ang grupo natin, ang gusto nila bagay na hindi natin na sinasang-ayunan because we don't belong now to the world but belong to God, it's not that easy, right? Amen? Talaga pong ganoon eh. May pinagdadaanan tayo. But thank be to God. That's what I'm always saying. Alam niyo po, dati ang mga kaibigan ko, akala ko nawala na. Kasi mga bata pa kami noon. So ako po ay na-born again. And dahil ako ay na-born again, hindi na nila ako masyadong, anong tawag doon? Ano yung kapad sa sa Tagalog? Hindi na sila hiyang sa akin. Every time nakasama ko sila, feeling ko outcast na ako. At hanggang hindi na ako makasabay sa kanila pong mga jokes, hindi na ako natutuwa sa mga jokes na yon. So, ang ibig ko po sabihin dito is, nawala man noon, ang mga ibang mga kasama ko at wala akong nakakasama, pinalitan naman ni Lord. He surround me with people na kung saan iaangat ang aking pananampalataya. He surround me with people that in every circumstances, every situation sa buhay ko, hindi ako iniwan at pinabayaan. Though sometimes, I admit, I don't understand what they're talking about, but I want to understand. Na yung merong kang puso na alalahanin, intindihin, ay okay na po yun. Amen? So tuloy natin. In verse 19, when her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the market to face the authorities. Drag them. Amen? You proclaim the name of Jesus, and all of a sudden, yan ang mangyayari sa iyo. He proclaimed the name of Jesus doon sa babae na yon. At lumaya siya doon sa spirito ng paghuhula. Amen? Kaya lang nawalan ng negosyo ang kanyang mga owner. Kaya po galit sa kanya. In verse 20, they brought them before the magistrates and said, "These men are Jews and are throwing our city into an uproar." Verse 21, by advocating custom unlawful for us Romans to accept or practice. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. So yan po ang dinanas nila. Huwag po natin kuning literal. Kung ihahalin tulad natin sa buhay natin, parang hinamambalos tayo palagi ng sitwasyon. Alam niyo yung tinawag natin na whack-a-mole ba yon? Yung game na yon, di ba? Nagsusulputan. Amen? Hindi pa tapos ang isang problema, nagsusulputan. One after another. Hindi pa tapos, meron na naman problema. Amen? Para tayong hinahambalos ng kaaway. But thanks be to God, ay hindi niya tayo pinapabayaan. And there's a solution sa bagay po na ito. And the solution is this. After they had been severely flogged, amen? Hindi lang po basta-basta, severely. Sabihin natin, severely. They were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. Ganyan ang ginagawa sa atin ng kaaway. Sinusuppress niya tayo and He's guarding us. Ano po? He's guarding us carefully na hindi ka makawala doon. Hindi mo kaya sa sarili mo, pinapakita sa atin ang account na ito. Let's continue in verse 24. When he received these orders, yung pong jail guard, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. So alam niyo po anong posisyon nila? Sa loob ng selda, sa inner, hindi lang sa labas. Hello? Talagang sisiguraduhin ng kaaway sa atin na mararamdaman mo na wala ka nang pupuntahan. Pag naramdaman mo yon,
Huwag mong isipin walang pag-asa. But you cannot do it on your own. Amen? Kaya ito po ang sabi in verse 25. Verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. About midnight. Wherein, hindi mo sila narinig mag-complain? What can this singing and what can this praying do to their situation? Hello? Ano ang magagawa ng awit? Ano magagawa ng pakikipag-usap natin sa Panginoon? Marami. Amen po ba? Amen. So sila po, instead na magreklamo, kasi hindi naman siguro magpupuri na, Lord, bakit ganyan ka? Hindi siguro gano'n ang awit nila, di ba? Hindi, sinusumpa kita, Lord. Hindi siguro ganoon. Amen? Instead of, alam niyo po yan, accusing God, they're still praying and singing hymn to Him. Amen? And the other prisons were listening to them. In verse 26, suddenly there was such a violent earthquake. Sabihin natin suddenly. Hindi mo napapansin. Habang nagpupuri ka, habang nananalangin ka, suddenly, it start shaking. Hello? Naka-plug ang paa, ang kamay. Alam niyo po yung kahoy na nakaganon yung paa nila at yung kamay nila. Ganoon po yung pagkakakulong nila. Amen? So kaya po, makita natin, ang sabi doon, hindi nila kaya sa kanilang sarili, but God did something na hindi kayang gawin ng tao. You cannot shake the world. Hello? Just like the wall of Jericho, nagkaroon ng shakening. Tama po ba? Tama po ba? Amen. So ano po nangyari? Such a violent earthquake, the foundation of the prison were shaken. Ano man ang pinanggagalingan, gaano man katibay yan, sakit at karamdaman, kakulangan, bisyo, ano man yan. When you start singing to God, praising Him, praying to whatever you're going through, it will start shakening. At alam mo, yung mahigpit na humahawak sa iyo, unti-unti lumuluwag. Unti-unti nalulusen. Amen? Unti-unti mapapansin mo na lang, wala na yung tanikala. Unti-unti mapapansin mo na lang, yung saradong pinto, bukas na pala. Yung opportunity na akala mo hindi na babalik, ang sabi ng mundo, opportunity only knock once. I don't think so. Amen? Hindi ganoon. Kaya pag nabulag tayo doon, susunggamin natin kaagad. Tapos, ang kapalit nun, instead na lumaya ka, makukulong ka ulit. Amen? So kung may mga pinagdadaanan man po tayo, mga kapatid, anuman ang iyong hinaharap ngayong gabi, no, ang ating pasasalamat sa Panginoon, nagpapasalamat ka na nga. Amen? Kadamay pa yung mga problema mo na unti-unti. Tandaan niyo po ito, gaano man kahigpit ang hawak ng kaaway sa atin, the moment you praise God sa iyong buhay, the moment you pray to God, hindi mo nararamdaman. Minsan, nasishaken. Alam niyo sa umpisa, dyan pwede ba dito? Ayan. Sa umpisa, pakahawak mo ha. Hindi, hawakan mo. Yan. Mahigpit na mahigpit. Yan. Siyempre, pagka merong shaking at ako rin ay nasishaken, medyo masakit. Instead na steady lang ako, hindi ko ginagalaw to, okay pa sana. Pero pag may shaking, unti-unti nararamdaman mo na, Lord, bakit parang ganito? Bakit instead na naging steady na lang, nasasaktan pa ako? Amen? But don't focus doon sa nangyayaring shaking. Focus more, thank you, John. Focus more sa Panginoon. You praise and praise and praise God sa ating pong buhay. At makikita po natin, ang prison cell, bubukas. Ano man ang humahawak sa iyo na mahigpit, it will be loosened. So, sakit at karamdaman man yan.
Lord, I thank you. By your stripe, I'm healed. Sabi mo, Panginoon, above all, you wish above all that I will prosper, be in good health, even as my soul prosper. May kinakaharap tayo ngayon at ang parang wala tayong sandata na panlaban at ino-oppress tayo ng kaaway. The Bible says, no weapon formed against you shall prosper. Amen? So yan ang mga panghahawakan natin as we praise God, as we give Him the glory and praise, never doubt what God can do to your life. Huwag mo sabihin na, Lord, pinupuri kita, pero baka hindi naman mangyari. Lord, parang ganito naman eh. Lord, parang wala naman talaga. No, they don't focus on what is their condition. They focus more on believing that God can do things in their life. Amen? Amen. So sa ating pong pag-awit sa Panginoon, patuloy natin siyang purihin at sambahin sa katotohanan at Espiritu. At gusto ko po na sa gabing ito, if I may, not commanding each and every one of us, if I may, ano man ang pinagdadaanan ninyo. Ang sabi ko, if I may, nakatingin sa akin si May. No? If I may, na ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang kahirapan na nag-oppress sa atin, ano man yung bagay na hindi tayo komportable, amen, just praise God at lilipas ang mga bagay na yan. Amen? Wala na ba akong gagawin? Meron kang gagawin. Maniwala at magtiwala. And God, hanggat nakakulong ka dyan, kapatid, hindi mo magagawa ang gusto mong gawin. The first thing that God will do, palalayain ka. Palalayain ka sa doubt, palalayain ka sa mga bagay na yan. At pag lumaya ka na, then you can do things freely sa iyong buhay. But the first thing that God will do, it will loosen everything that try to pull you down. Amen? Amen? Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po at patuloy na ikaw po'y aming pinupurit, sinasamba sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po na napakadakila mo at naniniwala kami, Lord, na ikaw po ang aming tinataas ngayong gabi. Salamat, Panginoon, at alam ko, Lord, na ikaw ay ang Diyos na kumikilos sa aming mga buhay. Ano man ang kahirapan na aming nararanasan, anumang bagay, Panginoon, Lord, ang aming hinaharap, I thank you, God. And sabi ng isang salita, there's no wall that you won't kick down, mountain that you won't climb up para sa akin, Panginoon. Kaniniwala kami na ang lahat, Panginoon, ay hindi mahadlangan pagka ito ang iyong nais sa aming buhay. Turuan niyo kami na sumang-ayon, Panginoon. Turuan niyo kami na magpuri sa kabila ng aming mga hinaharap sa aming mga buhay. We thank you and we praise you, God. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Praise God.